Maria Ressa, napakawalang hiya umano matapos pagbintangan si President Marcos at dating Pangulong Duterte. Magandang araw mga kahuwan, may bagong video na naman po tayong ipinalabas. Pwede po bang i-like ang videong ito at i-click mo na rin ang subscribe button upang mas updated ka sa mga bago kong upload. Thank you po mga kahuwan. Biktima na naman umano si Maria Ressa matapos ibato ang sisi sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kaliwat kanang mga kaso na isinampa sa kanya dahil sa mga maling gawain bilang miyembro ng media at negosyanteng sakop ng konstitusyon at batas ng Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ngayon ang pinagtuunan ng sisi ni Rappler CEO at convicted libeler Maria Ressa. Ating tandaan na ang kaso ni Ressa ay naisampa bago pa man naupo sa palasyo si Pangulong Marcos. Ito ay dumaan sa tamang proseso ng hustisya at nabigyan si Ressa ng napakaraming pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili sa tamang venue. Nariyan rin ang lahat ng illegal na alternatibo na maaari niyang gawin para patuloy na ipagtanggol ang kanyang karapatan. Walang humahadlang sa kanya kung kaya't kung anuman ang pasya ng mga hukuman na bunga ng mga pagkakamali ni Maria Ressa bilang journalist at negosyante sa loob ng bansa ay nararapat lamang niyang paninindigan at huwag isisisi sa iba. Libel, okay? Criminal case po yan. Pero siyempre, bago natin ito umpisahan, muli ko po kayong inaanyahan na mag-follow, mag-subscribe dito sa channel na ito. Mike Abe Opinions. Okay? Para ho na-update po kayo, click na rin po ninyo yung notification bell. Okay. Ang ating pong pag-usapan ay ito pong unahin natin itong kay Maria Ressa, CEO, Chief Executive Officer ng Rappler Philippines. Na matapos po ang conviction, na-convict siya sa RTC, Regional Trial Court ng Manila, nag-appeal sa Court of Appeals. Madalit sabi ni Reject Binasura ng Court of Appeals ang kanyang apila. So ibig sabihin, wala siyang kakampi, makukulong siya dahil nga po siya convicted at nahatulan ng 6 na taon, kung di ako nagkakamali, makukulong. Okay? Kaya po siya ay convicted dahil nga po after trial, after ibigay sa kanya ang due process, dahil kanya pong sinira ang reputasyon ni Mr. King na isang negosyante dyan sa Maynila. Nung una ay pinaaayos na sa kanyang istorya para hindi na siya tuluyan ng libel. Nagmayabang tinuloy pa rin. So ano nangyari? Convicted siya ngayon. At ito pong kasong ito ay nangyari dun pa ho sa nakaraang administration. Matagal po yung trial. Matagal po ang pagdinig sa korte ng kasong ito. Bago siya nahatulan na guilty sa Regional Trial Court. Late na lang, ngayon na lang, etong pag-deny or basura ng Court of Appeals ang kanyang apila. Kaya ko po dinidiin niya na matagal na dahil yung pong statement, nabasa ko yung statement ni Maria Ressa na meron daw pattern na tinatawag siya, may nakikita daw siya kung ano ang galaw ng Marcos at kasalukuyang Marcos sa karapatan sa malayang pamamahayag sa bansa. Nako po, sabi ko nga, idinudugtong niya ang Marcos dun sa kanyang kasalanan at kanyang kaso or convicted na kaso. Matagal na hong pinag-uusapan sa korte yung kanyang kaso. Si President Bongbong Marcos Jr., 1 linggo pa lang na nagiging Pangulo, walang kinalaman 1,000% si Marcos sa kaso ni Maria Ressa. Bakit niya pinapalabas na meron daw pattern na sa malayang pamahayag o pagsupil sa karapatan sa pamahayag ng Marcos ngayon daw ay nakikita na? Wow! Isang malinaw na panlilinlang, isang malinaw na panggagamit sa isyong ito para lang siraan ang Marcos kahit walang kinalaman sa kanyang kapalpakan kung bakit siya naging convicted sa libel. Maliwanag po yun.
Ayaw ko na sanang patulang po nitong isyong ito, pero kaya lang ho, dinidiscuss ko na rin ngayon kasi ako po isa ring mamamahayag eh. 35 years na po akong nasa broadcast industry at ngayon nasa vlogger na rin. Hindi naman ho totoo yung mga pinanghuhugutan niya eh. Walang kinalaman ang mga Marcos. At kahit si Pangulong Duterte, walang kinalaman sa kanyang kaso. Dahil ang complainant, private sector, si Mr. King. Hindi nakialam ang Malacanang noon at ngayon sa kanyang kaso. Bakit pinapalabas na kaya sinakonvict dahil sa hinaharas ang malayang pamamahayag sa Pilipinas? Wow! At lumalabag daw doon sa konstitusyon ng Pilipinas etong mga nangyari sa kanya? Wow! Anong mga pinanghuhugutan mo? Pasintabi na wala ni katiting akong nakikita na meron kang basihan sa sinasabi mo tungkol sa may kasalanan ng administrasyon noon at kasalukuyang administrasyon at ang aming saligang batas, 1987 Constitution. O naghahanap ka lang ng sympathy, nagpapaawa ka lang, ay what, tapos na po. Convicted ka na. Kahit maawa pa ang lahat ng taong naniniwala sa inyo, wala na sila magagawa. Convicted na, makukulong ka. Kung ilang taon, hindi ko alam, maaring 6 na taon niya. Huwag mo sabihin na hindi nagkaroon ng due process, ang tagal ng trial. Binigyan ka ng pagkakataon, hindi mo na-justify sa korte, sa lower court at higher court na ikaw ay inosente. Convicted ka, so ayan, talo ka, makukulong ka. Iyan ang rule of law. Iyan ang batas sa Pilipinas. So walang kinalaman, inuulit ko, ang dating administrasyon at si Pangulong Marcos. At walang kinalaman ang mga Marcos sa iyong mga pinagsasabi. Suntok sa buwan na sinasabi mo, Maria Ressa, huwag ka naman damay, kayo ang may kasalanan dyan. Okay? Well, dun sa issue naman ng malayang pamamahayag, hindi rin po ako naniniwala sa kailang sinasabi itong mga rappler na ito, na yung malayang pamamahayag ay dahan-dahang kinikitil at mawawala sa Pilipinas. Hindi totoo yun. Ang alam ko, malakas ang ating mga batas. Pagka may pagkalibelo ang inyong dating, ay pwede kayong kasuhan ng mga nagiging biktima ninyo. At yun ang nangyari sa inyo. Yung malayang pamamahayag ay sinasabi ng saligang batas. Hindi yan basta-basta mawawala. Yung panggigipit na sinasabi mo sa mamahayag, hindi yan mangyayari. Dahil hindi papayagan ng ating Kongreso at Senado gipitin ang mamahayag dahil malinaw sa saligang batas ang demokrasya at kalayaan sa pamahayag. Hindi na mauulit yung sinasabi mo. Ang pinakamaganda nito, huwag kayo lumabag sa batas para hindi nyo maramdaman yung mali na inyong pakiramdam na kayo hinaharas na hindi naman totoo. Ang gusto nyo kasi lagi kayong tama eh. Ang gusto nyo kasi ang lahat ng sinasabi at ginagawa nyo, kayo lang ang tama, kayo lang magaling eh. Paano yung mga taong sinisira nyo ang reputasyon? Paano yung Mr. King na inyong siniraan ang kanyang pamilya nang wala naman kayo napatunayan? Ayan, kaya nga kayo guilty. So, mga Pilipino dito at sa abroad, huwag kayong maniwala dito sa sinasabing ito ng kampo ng rapper. Mapanlin lang sila. Nagpapaawa lang sila. Pero hindi naman nakakaawa dahil kasi may due process. Ibinigay na sa kanila ang mahabang pagkakataon. Yan po ang maliwanag. Pinagdududahan niya na kung sila ba'y Pilipino. Kung yung mga ganito, bago itong pagbasura ng Court of Appeal sa kanyang apela sa libel case na yan, sa convicted na libel na yan, ay nirevoke na rin or tinanggal na rin ang mga dokumento ng Rappler ng Security and Exchange Commission na nakaraang buwan lang. Ibig sabihin, hindi na pinapahintulutan ng Security and Exchange Commission na mag-operate. Wala na kayong papel. Hindi na kayo authorized ng Philippine law ayon sa Security and Exchange Commission. Dahil may mga paglabag din kayo sa saligang batas. Dahil hindi kayo 100% Pilipino. Bawal na bawal ang pamamahayag sa Pilipinas, ang business ng pamamahayag sa Pilipinas ng hindi 100% na Pilipino ang may-ari. Iyon ang inyong violation. So may problema kayo sa Security Exchange Commission, convicted ka sa lower court, inireject ka ng higher court. So anong susunod? Kulong. Yan po ang kaparusahan under Philippine law. Kung hindi nyo nirerespeto ang aming mga batas o ang Philippine law, lalo kayong may pananagutan. So yan po yung maliwanag. Malaya ang pamahayag sa Pilipinas, hindi totoo na may kinalaman ang Duterte at Marcos administration dito ho sa problema ng Rappler ngayon. Okay? So yan po ang ating tinalakay sa kanyang pagkakataon. Saludo ako
sa lahat ng Pilipino. Thank you po. Ayun na nga, mga kahuwan, sa inyong palagay, ano ang inyong reaksyon at komento sa bidyong inyong napanood? Huwag kalimutang magbigay sa comment section. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick lang po ang subscribe button at i-click mo na rin ang bell icon upang updated ka sa mga videos na aking i-upload araw-araw. Thank you po.